Makasaysayang araw, mga ka-aral pan. Tayo ngayon ay nasa quarter 4, week 1, at ang ating paksa ay ang pagtatatag ng ASEAN. Sa ikatlong markahan, inyong naunawaan ang katuturan ng konseptong nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Naipaunawa sa inyo ang mga hamong kinaharap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at kung paano ito hinarap ng mga Asyano. Kaya ngayon tayo ay magsisimula na sa ating balik-aral. Ibigay lamang ang salita o mga salitang tinutukoy sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ay tumutugon sa malakas o matibay na pakiramdam ng katapatan at debosyon sa sariling nasyon o estado na karaniwang may kasamang paniniwala sa kahigitan o kaibahan ng sariling nasyon sa iba. Mahusay, ito nga ay ang nasyonalismo. Para sa ikalawang bilang, tumutugon sa kondisyon ng isang estado, bansa o nasyon na pinamamahalaan ang sarili at malaya mula sa anumang impluwensya o panghihimasok ng ibang bansa. Magaling, ito nga ay ang kasarinlan. Para sa ikatlong bilang, tumutugon sa kalagayan ng estado o bilang isang malayang bansa. Saklaw nito ang mga aspektong personal o may pangkalahatang pagkakakilanlan, kasaysayan, kultura at estadong politikal. Ikaw ay tama, ito nga ay ang pagkabansa. Para sa ikaapat at huling bilang, ibigay ang mga uri ng hamong kinaharap ng mga Asyano matapos ang komperensya ng Bandung noong 1955. Napakahusay, ito nga ay ang pampolitika, pang-ekonomiya, at ang kultural at panlipunan. Dahil nasagutan ninyo ng tama ang ating balik-aral, isagawa naman natin ang gawaing subukin natin. Logo ng anong samahan ang nakikita ninyo sa larawan? May ideya ka ba kung anong samahan nito? Napakagaling, ito nga ay ang ASEAN, o logo ng tinatawag nating Association of Southeast Asian Nations. Narito na ang ating kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang layunin, kasaysayan, estruktura at ilang tagumpay ng ASEAN. Ang ating paksa naman ay pagsilang at pagunlad ng panloob at panlabas na rehiyonal na ugnayan ng ASEAN o ang Rise and Development of Inter- and Intra-Regional Relationships of ASEAN. Ito ay ang mga layunin, kasaysayan, estruktura na binubuo ng Coordinating and Community Council. Ang Association of Southeast Asian Nations or ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa bisa ng ASEAN Declaration o kilala rin sa tawag na Bangkok Declaration. Ito ay itinatag at nilagdaan ng 5 ministrong panlabas. Kasama sina Adam Malik ng Indonesia, Narciso R. Ramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, Sinatambi Rajaratnam ng Singapore, at Tanat Koma ng Thailand. Sila ang kinilalang founding fathers of ASEAN. Pinag-isa ng samahang ito ang 5 bansa sa pagsisikap na maisulong ang pagkakaisang pang-ekonomiya sa rehiyon para sa kapakanan ng kani-kaniyang nasasakupang mamamayan. Ang pagkakatatag ng ASEAN ay tinuturing na kakaibang pagtatagumpay. Tinapos nito ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, kawalan ng pakialam at kawalan ng malasakit ng magkakalapit na bansa sa Timog Silangang Asya. Pinagbuklod ng samahan ng mga bansa at ginising ang kamalayan sa kahalagahan ng ugnayan at pagkakaisa sa rehiyon. Kasaysayan ng pagkakatatag. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, tinangkang balikan ng mga kolonyalista ang dating mga kolonya. Ngunit dahil sa hindi nila na ipagkaloob ang inaasahang proteksyon laban sa mga Hapones, hindi nila nabigyang katwiran ang kanilang pagbabalik. At sa isang banda, ang pangyayaring ito ay nagtanim ng butil ng kalayaan sa isipan ng mga Asyano sa rehiyon
pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng kinakailangang hakbang at estruktura upang magkaroon ng ugnayan ang mga bansa sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, ang Thailand na nag-iisang bansa na hindi nasakop ng sinumang kolonyalista ay nakadama ng tungkuling gumawa ng paraan upang maiwasan ang anumang maaaring mangyari sa rehiyon sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Priti Phanomyong, panlabas na ministro ng Thailand, na isulong ang pagtutulungan sa rehiyon. Hiniling niya ang pagtatatag ng samahan ng magkakalapit na bansa. Binisita niya ang mga kalapit na bansa hanggang sa mabuo ang Association of Southeast Asia o ASA na binubuo lamang ng Thailand, Pilipinas, at Federation of Malaya, kasalukuyang Malaysia, North Borneo, Sarawak at Singapore noong July 31, 1961. Gayunpaman, ito ang kauna-unahang organisasyon ng pagtutulungan sa rehiyon. Hindi naglaon, matapos maitatag ang ASA, naganap ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, gayon din sa pagitan ng Indonesia at Malaysia. Ang pag-aalitang ito ay nakatuon sa North Borneo o Sabah na ipinagkaloob ng mga British sa Malaysia. Ang pangyayaring ito ay muntikan ng maging pandaigdigang alitan sa dahilang humingi ng suporta ang Malaysia sa Great Britain na daglian namang nagpadala ng mga pandigmang barko na pumaligid sa Sumatra. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ang dahilan ng pagwawakas ng ASA. Sa pagbibigo ng ASA, ipinagpatuloy naman ng Thailand ang muling panghihimok sa mga bansang lumikha ng isa pang samahan. Kaya noong 1966, naitatag ang ASEAN and Pacific Council or ASPA, isang malaking pangkat na binubuo ng Japan, South Korea, Malaysia, Pilipinas, Australia, Taiwan, New Zealand, South Vietnam at Thailand, kasama ang Laos bilang observer. Noong 1973, muling nabigo ang pagtatatag ng regional na samahan dahil sa pagkilala sa People's Republic of China at pagpapawalang bisa sa representasyon ng Taiwan na kalaunan din naging dahilan ng Malaysia at Australia para hindi ipagpatuloy ang kanilang pagiging kasapi ng binubuong samahan. Narito naman ang mga layunin ng ASEAN. Upang matupad ang adhikain sa pagtatatag ng samahan, inilatag ng mga leader na nagtatag nito ang mga sumusunod na layunin. Layon ng ASEAN na mapaunlad ang ekonomiya, malinang ang lipunan, at mapagyaman na muli ang kultura sa rehiyon na sinira ng kolonisasyon. Higit sa lahat, ito ay itinatag upang maisulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon na may paggalang sa batas ng pakikipag-ugnayan na alinsunod sa mga prinsipyo ng United Nations Charter. Pinagdiinan din ng samahan ang pag-iwas sa pagtataguyod o pakikipag-ugnayan sa anumang alyansahang militar. Isulong ang aktibong pakikilahok at pagtutulungan sa pangkalahatang interes sa mga larangan ng ekonomiya, panlipunang kalagayan, kultural, teknikal, siyentipiko at administratibo. Magbigay tulong sa mga nangangailangan ng pagsasanay at pananaliksik sa mga pasilidad sa edukasyon, profesional, teknikal at administratibo, makipag-ugnayan para maisulong ang agrikultura at industriya, ganon din ang pagnenegosyo, isulong ang Southeast Asian Studies at panatilihin ang malapit at kapakipakinabang na pakikipagtulungan sa iba pang mga kilalang samahan na may kaparehong layunin. Gabay ang mga layuning ito, nabuo ang samahan ng 10 bansa na kalaunan ay naging 11 pagdating ng November 2022. Ang kulay ng watawat na asul, pula, puti at dilaw ay kumakatawan sa mga pangunahing kulay ng pambansang watawat ng lahat ng 10 miyembrong estado ng ASEAN. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan at katatagan. Ang pula ay kumakatawan sa katapangan at pagiging aktibo ng samahan. Ang puti naman ay kumakatawan sa pagkadalisay
at ang dilaw ay kumakatawan sa kasaganaan. Ang mga tangkay ng palay sa bandila ng ASEAN ay kumakatawan sa bansang binibigkis nito sa pagkakaisa. Ang bilang ng tangkay ay sumisimbolo sa 10 miyembro ng ASEAN. Ayon sa ASEAN Leader Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership, ang Timor-Leste sa prinsipyo ay tinanggap bilang ika-11 na miyembro ng samahan at binigyan ng observer status at pagkakataong makilahok sa lahat ng pagpupulong ng ASEAN, kabilang na ang mga plenaryo sa summit. Pagtatakda rin ng pamantayan ng samahan kung ano ang dapat maabot ng Timor-Leste bago mapagkakalooban ng ganap na karapatang maging kasapi nito. Umaasa ang ASEAN na maaaring maging opisyal na kasapi na ito ng samahan sa lalong madaling panahon. Tinitiyak lamang ng ASEAN na makakayanan ng bansa ang mga obligasyon at tungkulin kapag naging opisyal na kasapi na ito, halimbawa ay kung kaya pa ba nitong maging tagapangulo kapag naibigay ito sa kanila. Sa pagpupulong ng 10 miyembro ng ASEAN noong 2008, kaagad ipinatupad ng Charter ng Samahan ang mga prinsipyo ng ASEAN tulad ng pag-iwas sa panghihimasok, ngunit pagkilala sa kahalagahan ng pagsunod ng estado sa demokrasya, alituntunin ng batas at paggalang at pagprotekta sa fundamental freedoms. Itinalaga rin ng Charter ang kautusan at tungkulin ng iba't ibang bahagi ng estruktura ng samahan. Narito ang bumubuo sa estruktura ng ASEAN. Iisa-isahin natin. So una ay ang summit. Ito ang pinakamataas na kapulungan ng samahan. Binubuo ng mga pangulo ng bawat bansang kasapi. Ito ang gumagawa ng mga patakaran ng samahan na nagpupulong ng 2 beses sa isang taon. Kasunod naman ito ay ang Coordinating Council. Ito ay pinamumunuan ng mga ministrong panlabas ng ASEAN. Pangalawang pinakamataas na kapulungan sa loob ng ASEAN. Sila ay nagpupulong ng 2 beses sa isang taon. Ito ang nagpapasya ng mga pamantayan at tuntunin para sa pakikipag-ugnayan ng ASEAN sa ibang bansa sa daigdig. Ang mga sumusunod ay tungkulin nito. Una, ihanda ang mga pagpupulong ng ASEAN Summit at tiyakin ang pagpapatupad ng mga kasunduan at desisyon nito. Makipag-ugnayan sa Community Council ng ASEAN upang mapahusay ang pagkakaugnay ng patakaran, kahusayan at kooperasyon sa pagitan nito. Makipag-ugnayan sa pagbuo ng mga ulat ng ASEAN Community Council sa ASEAN Summit. Isaalang-alang ang taunang ulat ng Secretary General sa gawain ng ASEAN sa mga tungkulin at operasyon ng ASEAN Secretariat at iba pang kaugnay na kinatawan. Aprubahan ang paghirang at pagwawakas ng panunungkulan ng Deputy Secretaries General sa rekomendasyon ng Secretary General. Community Councils. Tinawag ding ASEAN Pillar na binubuo ng ASEAN Political Security Community Council, ASEAN Economic Community Council at ASEAN Socio-Cultural Community Council. Ang mga konsehong ito ay binubuo ng isang ministerial body na kumakatawan sa bawat miyembro ng ASEAN. Tungkulin ng bawat konseho o council na pag-ugnayin ang gawain ng iba't ibang sectoral body o katawan sa loob ng kani-kaniyang komunidad upang makamit ang layunin ng mga haligi o pillars ng ASEAN. Ang bawat konseho ng Community Council ay nagpupulong ng 2 beses taon-taon. Dapat ipatupad ng mga konsehong ito ang mga desisyon ng ASEAN Summit, ngunit maaari ding magsumite ng mga ulat at rekomendasyon sa ASEAN Summit bilang konsiderasyon sa mga nagawang desisyon. Pinagsasama-sama ng ASEAN Sectoral Ministerial Bodies ang mga ministro ng particular na sektor. Halimbawa, lahat ng mga ministro ng paggawa ng lahat ng miyembrong bansa ay bubuo ng isang sectoral ministerial body. Ito ay nag-uulat sa Community Council at may tungkuling palakasin ang kooperasyon sa loob ng kanilang sektor at ipatupad ang mga desisyong mula sa ASEAN Summit.
Ang bawat ASEAN sectorial ministerial body ay may kaugnayan sa mga committee ng nakatataas na opisyal o kilala bilang Senior Officials Meetings or SOMs at mga technical na katawan upang tulungan ito sa mga gawain. Ito ay matatagpuan sa Jakarta, Indonesia. Sinusuportahan nito ang pang-araw-araw na gawain ng ASEAN. Sa pamumuno ng ASEAN Secretary General, ang Secretariat ang bumubuo ng mga plano ng aksyon sa pakikipagtulungan ng mga senior officials upang maipatupad ang mga desisyong ginawa sa mga pagpupulong. Ang Secretary General ay hinihirang ng ASEAN Summit para sa isang non-renewable o hindi nababagong termino na 5 taon. Siya ay may katuwang na 4 na Deputy Secretaries General o DSGs mula sa 4 na magkakaibang kasaping bansa. Ito ay ang 2 DSGs na nominado ng mga kasaping bansa na may rotational na terminong hindi nababago sa loob ng 3 taon. 2 DSGs na recruit batay sa merito o kakayahan na may termino na 3 taon at maaaring maulit pa ng isang termino. Ang 4 na DSGs ay ang mga sumusunod: DSG ng ASEAN para sa ASEAN Political Security Community, DSG ng ASEAN para sa ASEAN Economic Community, DSG ng ASEAN para sa ASEAN Socio-Cultural Community, at DSG ng ASEAN para sa Community and Corporate Affairs. Inaatasan ng ASEAN Charter ang bawat kasaping bansa na magkaroon ng permanenteng kinatawan sa ASEAN bilang embahador na nakabase sa Jakarta. Tungkulin ng Committee of Permanent Representative or CPR na suportahan ang gawain ng ASEAN Community Council at ASEAN Sectoral Ministerial Bodies na makipag-ugnayan sa ASEAN National Secretaries at ASEAN Secretariat. Dapat ding pangasiwaan ng mga permanenteng kinatawan ang pakikipagtulungan sa mga panlabas na pakikipag-ugnayan ng ASEAN. ASEAN Dialogue Partners. Ang ASEAN Dialogue Partners ay mga bansa o samahan kung saan nakikipag-ugnayan ang ASEAN. Ang sumusunod ang kasalukuyang 10 dialogue partners ng samahan: Australia, Canada, China, European Union, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos. Ang ASEAN ay gumagawa ng kasunduan para sa malayang kalakalan sa karamihan ng mga ASEAN Dialogue Partners at nagsasagawa ng regular na pagpupulong kasama ang mga grupo sa loob ng 10 bansa na ito. Tulad ng taunang pulong ng ASEAN Plus 3 or APT na kinabibilangan ng ASEAN kasama ang Hapon, South Korea at China. Ito ay nagsimula noong 1997 bilang pagtutulungang pang-ekonomiya sa pagitan ng kasapi ng ASEAN kasama ang 3 pang bansa sa Asia. ASEAN Regional Forum. Ang ASEAN Regional Forum o ARF ay isang pagtitipon kung saan nakikipag-ugnayan ang ASEAN sa mga bansang hindi kasapi ng ASEAN sa usaping pampolitika at seguridad. Ito ay nabuo noong January 28, 1992 sa pamamagitan ng Singapore Declaration sa ASEAN Summit. Ang ARF ay binubuo ng mga kasaping bansa ng ASEAN, ASEAN Dialogue Partners at isang ASEAN Member Observer o tagamasid na bansa. Ngayong natapos na nating talakayin ang ating paksa tungkol sa pagsilang at pag-unlad ng panloob at panlabas na regional na ugnayan ng ASEAN o Rise and Development of Inter- and Intra-Regional Relationships of ASEAN tungkol sa layunin, kasaysayan, at struktura na binubuo ng Coordinating and Community Council, isagawa na natin ang pagtataya. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot, isulat sa iyong papel o notebook ang sagot. Una, itinatag ang ASEAN noong Agosto 8, 1967 sa bisa ng ASEAN Declaration o kilala rin sa tawag na blank. A. Bangkok Declaration, B. Manila Declaration, C. Kuala Lumpur Declaration at letter D.
Dili Declaration. Mahusay, ito nga ay ang Bangkok Declaration. Ikalawa, bakit itinuturing nakakaibang pagtatagumpay ang pagkakatatag ng ASEAN? A. Pinagbuklod ng samahan ang mga bansa at ginising ang kamalayan sa kahalagahan ng ugnayan at pagkakaisa sa rehiyon. Letter B. Tinapos nito ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, kawalan ng pakialam at kawalan ng malasakit na magkakalapit na bansa sa Timog Silangang Asya. Letter C, A at B, at letter D, wala sa nabanggit. Napakagaling, ito nga ay letter A at B. Para sa ikatlong bilang, siya ang panlabas na ministro ng Thailand na nagsulong ng pagtutulungan sa rehiyon na nagresulta sa pagkakatatag ng ASEAN. Letter A, H.E. Dr. Cao Kim Horn. Letter D, Pridi Phanomyong. Letter C, Omar Jadi Notowihono. At letter D, Rowisli Noor. Magaling, ito nga ay si Pridi Phanomyong. Para naman sa bilang 4 at 5, ibigay ang hinihingi. Sa ika-4, magbigay ng isa sa mga founding fathers of ASEAN. Maaaring sagot ay sina Adam Malik ng Indonesia, Narciso R. Ramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, Sinatambi Rajaratnam ng Singapore at Thanat Koma ng Thailand. At ika-5, ito ang tanging bansa sa Timog Silangang Asya na hindi nasakop ng mga kolonyalista. Mahusay, ito nga ay ang bansang Thailand. Muli, ang ating tinalakay ay ang pagtatatag ng ASEAN, Quarter 4, Week 1.